So yung topic ko ngayon is actually related kung ano yung isa-celebrate natin. It's about yung Palm Sunday. So Palm Friday, it's Friday ngayon. Pero bibigay lang ako ano sa inyo, yung alam niyo yung pag nagbabakasyon kayo ng Pilipinas or yung bumabalik kayo dito. Diba, dito sa sa Middle East, sa Kuwait, pag sumusundo kami ng mga nag-arrival, diba, ang daming yung mga Arabo. Yung sila, wini-welcome nila yung dumadating na ewan ko kung anong ginagawa nila, naghahagis sila ng bulaklak. So, wini-welcome nila, parang special sa kanila yung tao. Diba? Parang wini-welcome nila. So, naisip ko, sabi ko, pag tayong bumabalik dito, kadalasan usually ako, pag bumabalik ako dito sa Kuwait, isang tao lang sumusundo sa akin, si Pastor Ray lang. Ano sa gilid, nasa dulo. So, hindi nagsasayaw? Sunod, bayang bando. So, it signifies only that yung iba is welcome nila, di ba? Yung statue of your life, kung anong meron ka sa buhay dito sa mundo. Usually yung mga tao ganun welcome nila, especially pag yung prinsipe or iba yung entourage, di ba? Talagang sobrang kung lahat pwedeng gagawin nila para i-welcome yung isang tao. So, the topic today is all about Palm Sunday, a triumphant entry of Jesus Christ sa Jerusalem as a king. So, yun yung topic ko ngayon. So, pero bigyan ko muna kayo kung paano wini-welcome yung mga influential people dito na nandito ngayon sa mundo na to. Let's say si Barack Obama, di ba? So pag yan pumunta kahit sa bansa, expected mo na yan. Na red carpet, di ba? Red carpet, lahat nakasaludo, o lahat ng mga matataas na tao sa bansa na yun, wini-welcome siya. So yan si Obama. So, pag bumaba siya ng Air Force One, naka-welcome lahat ng mga matataas na tao sa yung bansa na yun. So ito yung isa sa pinakamakapangyarihang tao ngayon dito. Diba? And meron pang isa na sabihin ko rin na pinaka-ma-influensyang tao rin sa buong mundo. Oprah. Hindi nyo kilala yung lalaki? So yun yung UN Secretary General natin ngayon. So parang siya yung pinaka-ma-influensya rin sa buong mundo. Siya yung namumuno ng UN ngayon. So kahit saan din siya pumunta, expect mo rin yung welcome ng host na bansa na yon. So dito yan sa mundo na to. At nangyari din yan 2,000 years ago. Diba? Almost 2,013 years ago, it happened doon sa bansa ng Israel. So it happened. So, meron lang ako papakitang video, mga 1 minute lang to. Kahit sa oras sa mundo. Kaya alam, wala sa sounds. Hindi makita sa dali. Wala. Dami kasi. Hindi ko rin makita. Kita ba? Yan. Ayan.
So, yun lang. Parang interactive lang. O kung ano yung nangyari during Palm Sunday. Ulit lang. Okay. So, balik na tayo. Siguro naman, alam nyo na yun di ba? Every year, sineselebrate natin yung Palm Sunday. So, all of us know, alam na natin kung ano ba yung Palm Sunday. Ano ba yung ginawa ng Palm Sunday? Ano ba yung nangyari nung mga panahon na yun? So, parang nire-remind lang tayo what really happened during that time. Ano ba yung nangyari? It's historically nangyari talaga. As in, it's a fact. Katotohanan yun, nangyari talaga. And it's recorded not only in the Bible. Hindi lang sa Bible. Included yun sa history. If you check the history, it happened. Na pumasok si Jesus Christ doon sa Jerusalem, nakasakay siya sa donkey. So we all knew about that. So ano ba yung significant nun dito sa atin? Ano ba yung, nangyari yun? Ano ba yun? Ano ba yung para saan ba yun? Bakit ba nangyari yun? Diba? Bakit ginawa ni Jesus Christ yung gano'n? Ano ba yung mga expectation ng mga tao during that time? Nung pumapasok si Jesus Christ sa Jerusalem. Ano ba yung expectation ng Panginoon nung nangyayari din yun? So it's all about great expectations. Lahat tayo meron tayong expectation, di ba? Lahat ba meron? Amen. May expectation tayo. Nung kagagraduate ko lang, may expectation ako. Sobrang laki. Sobrang laki ng expectation ko. So, I have a lot of dreams. Ang dami kong gustong gawin. After graduation, yung spirit is napakataas. Sobrang taas. Lahat ng kaklase namin. Ganon, mga barkada ko. Ganon din. So, after graduation, bilang ka lang isang buwan, wala kang mahanap ng trabaho. Ayun na. Doon na nag-uumpisa. Frustrated na. Napo-frustrate na kami. And it took me 5 months bago makahanap ng trabaho. Ganon kahirap sa Pilipinas. Ganon kahirap maghanap ng trabaho. So, sometimes yung expectation kasi natin is nakabase lang talaga doon sa capacity or kung ano yung gusto natin. Kaya nga tinatawag na expectation kung ano yung gusto natin. Pero most of the time, yung expectation ng Panginoon sa atin is beyond that. Hindi natin nare-realize yun. We will just realize later pag tinignan natin yung nakaraan. Pag tinignan natin yung mga nangyari na. Doon natin makikita na yung expectation pala natin is ganito lang kaliit. While God's expectation is sobrang taas para sa atin. So, ito yung topic ko ngayon. It's about great expectation. So, dito sa text na to, kinuha ko sa John 12, chapter 12, verse 12 up to 16. So, ito yung isang, kinuha ko naman siya kay John. Ito rin yung nangyari na Jesus comes to Jerusalem as a king. So, the next day, the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. So, welcome nila si Jesus Christ as the King of Israel. So, yun ang expectation ng mga tao during that time. Jesus Christ is the King of Israel. So, Jesus found a young donkey and sat on it as it is written. So, ito yung fulfilled scripture ni Zechariah. Don't be afraid, daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. So, alam to ng mga Pharisees sa mga Sadducees yung ibig sabihin nito eh. Kaya wini-welcome ng mga tao, ng mga taga-Israel si Jesus Christ. At first, his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified, they did realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. So, kung titignan nyo, ano ba yung expectation ng mga tao during that time? Based on this scripture.
imagine niyo lang yung sarili niyo na you are under a Roman Empire. Nasakop kayo ng Roman Empire. And then before that is ang naghahari sa inyo si King David. Di ba? So you are expecting a Messiah, a Savior. Ine-expect ng mga tao during that time is yung makalaya sila sa Roman Empire. So, and here is Jesus Christ. Di ba? So iniisip nila na si Jesus Christ is yung magpapalaya sa kanila sa Roman Empire. So, but God's expectation is more than that. And we all knew the history. And we all knew it's because of the Bible na sinasabi doon. Nangyari na lahat to eh. Actually, alam na natin. So, ibinabalik lang natin. Nangyari na to. Nangyari na tong, ano na to, ito. Pero binabalik lang natin just for us to realize ano ba talaga yung mga nasa isip o yung mga ine-expect nung mga taga-Israel during that time. They really thought that Jesus Christ is yung magli-liberate sa kanila against Roman Empire. So it happened Sunday. Sunday ito Sunday nangyari, Palm Sunday. So bumilang ka lang ng 5 araw. 5 araw, after 5 days, ano nangyari? They crucified Him, di ba? So nagbago na. Ano sabi ng mga tao? Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan sa krus. Di ba? They mock Him. They mock Him. They don't know. Hindi pa rin nila alam yun. Pero tayo alam na natin ngayon. Alam na natin kung ano yung nangyari that time. So, my topic today is all about our expectation on Jesus Christ. Ano ba yung ina-expect mo kay Jesus Christ? Sa ngayon. And what about God? What God? So, what are your expectations on Jesus Christ? So, ano ba yung ina-expect mo sa Kanya na pag kailangan mo siya, nandyan siya? Na pag nagikipit ka or pag wala ka nang matatakbuhan, nandiyan si Jesus Christ. Or pag kailangan mo ng tulong, di ba, nandiyan siya. So those are, a normal expectations of us Christians. Now we always rely on Jesus Christ. Di ba? But balik na rin naman natin, what about God's expectation to us? Ano ba yung ina-expect ng Panginoon sa atin? So, bilang isang Kristiyano, ano bang ina-expect nila? Na pupunta tayo dito pag Friday, magkakaroon tayo ng praise and worship, tapos magkakaroon ng Word of God, at pagkatapos nun, uwi tayo, kakain, di ba? Tapos uwi na, tapos. Di ba? Every Friday, let's try to think of it for the last 3 years, every Friday we are doing that. And it's good. I'm not saying na it's a ritual, but it's good because we are doing that, praising God. Pero what really matters is after Friday, doon tayo nakikita kung sino talaga tayo. It's not on Friday. Hindi tuwing Friday doon nakikita kung who really you are. It's after Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Wala ka dito, hindi mo kasama yung mga ka-church mo. Minsan mag-isa ka kasama yung mga katrabaho mo. And then, during that time, doon magre-reflect who you really are. Kung sino ka. Kung paano ka makisama sa tao. Is that really a Christian attitude? So, madali. Pag Friday, okay lang eh. Diba? Friday, how many hours? 5 hours, 6 hours? That's it. Tapos na. Praise and worship, 2 hours. We can praise God. We can say thanks to God. But what about after that? Doon tayo magkakakilala. Doon natin makikita kung sino talaga tayo. So, it's all about God's expectation. What do God expect on us as a Christian? So, it's God's expectations versus man's expectation. So, ano ba yung mga expectation ng tao, tapos ito yung expectation ng Panginoon. So, babalik lang tayo doon sa during Palm Sunday. So,
Kaya ito yung ginamit kong title. Ano ba yung mga nasa isip ng mga Jew during that time? Kasi yun ang iniisip ko eh. Actually, yun yung iniisip ko nung panahon na yun. Kung ako yung isang Jew na naandoon, ano ba yung iisipin ko? Na naandyan si Jesus Christ. Dumadating, nakasakay sa donkey. Ano yung iisipin ko as a Jew? Diba? Na alam ko yung scripture, alam ko yung ano yung iisipin ko. So, ito yung mga expectation ko na gagawin ni Jesus Christ. Pero we all knew na iba ang ginawa niya, di ba? Iba yung ginawa ni Jesus Christ. So, number 1. So, Jesus came in peace. Unang-una, dumating si Jesus Christ, hindi para sakupin yung hindi para sakupin yung buong Israel. So, He never came through war, or as a general, or as a king ng ibang bansa, or as a king na hindi ganoon yung ginawa niya eh. Ang expected ng mga Israelites during that time is ito yung hari natin na magsasave sa atin. Ito yung Messiah. They are looking for Messiah during that time. Kasi doon sa Old Testament, ang daming prophecy about the Messiah na magpapalaya sa Israel. So, ito si Jesus Christ. So, ano sabi ni Jesus Christ? Peace I have to you, my own peace I give you. A peace which the world cannot give, this is my gift to you. So, hindi siya pumunta sa mundo para makipagdigma. It's all about peace, kapayapaan. So, anong sabi ng mga Israelite? He would have ridden in a white stallion. During that time, pag ikaw ay sumakay sa isang white stallion, you are a conqueror. Isang mananakop. So, parang i-redeem mo yung city na to or i-redeem mo tong isang bansa na to doon sa kasalukuyang sumasakop. So, yun yung ine-expect ng ng mga Israelites. Di ba? Yun yung ine-expect nila na may dadating na magsasave sa kanila na ganong klaseng tao. Pero ano yung expectation ng Panginoon? He rode in a donkey. Di ba? He rode in a donkey. This is God's expectation. Iyon yung iniisip ng Panginoon na kailangan sa donkey ka sumakay. And it happened. Jesus Christ rode on a donkey. So, it signifies peace. So, during that time din, hindi nila alam bakit ganun, di ba? Bakit sa donkey? Bakit ba Jesus came in peace? So, paanong paraan mo ba masasabi na nasakop ni Jesus Christ yung buong mundo without the military power? And until now, He's still conquering. So, walang military power, walang political alliance sa ibang bansa. So, paano niya nasakop? I mean, paano lumaganap yung Christianity sa buong mundo? So, in just a span of 2013 years, Christianity is all over the world. Considering na wala namang mga sundalo si Jesus Christ, 'di ba? Para sakupin yung mundo. So He just conquered the heart of everyone. So it's included you and me. Yun lang yun. So He conquered the heart of the leader of the country, and suddenly nagbago yung puso ng tao na yon. So lahat ng masasakupan niya, nabago rin, naging Kristiyano. And it happened during the Roman Empire. He conquered one heart of the leader. So ano nangyari? Lahat ng sakop ng Roman Empire, Christian. Ginawang Christian. So you don't need military power. Jesus don't need the military power. All He need is sakupin niya yung puso ng isang tao. And that's it. Hindi mo kailangan sakutin yung buong mundo through your sword during that time. So, yun yung ginawa ng Panginoon. And until now, ginagawa niya pa rin yun. Not through Him, but through us. So, tayo yun eh. Tayo yung ginagamit niya ngayon. And
And we cannot conquer the heart of other people kung naandito lang tayo sa community natin. Hindi natin makukuha. Kung nandito lang tayo, lagi lang tayo nakaupo, or hindi tayo pupunta doon sa outside world na uncomfortable tayo, hindi tayo makakakuha ng another soul. Tayo pa rin ang makikita dito. Amen? Amen. Peace of heart lies in perfect submission to the will of God. So yun eh. Doon makikita yung kapayapaan. So minsan magulo ka, minsan naguguluhan ka, minsan naguguluhan tayo. Kasi yung mga expectation natin na gusto nating mangyari. Yun yung gusto natin eh. Ito yung gusto ko, Panginoon, bigay mo sa akin to. Ito yung gusto kong sitwasyon, ibigay mo sa akin to. Hindi naman yun yung nangyayari. So, parang ang gulo-gulo, di ba? Wala kang katahimikan. Parang ang gulo ng buhay. Kasi minsan naiisip mo na, ito yung gusto ko, God, gawin mo to. It should be the other way around. This is my will. Sabihin ng Panginoon, this is my will. Pag sumunod ka sa will na to, then you will find peace. Number 2, Jesus came to serve. So, akala ng mga Israelites, diba, pag hari ka, ikaw ang paglilingkuran. Ikaw ang paglilingkuran. You are on the top of the position. Ikaw ang paglilingkuran. Sila ang magsaserve sa'yo. Pero again, baliktad na naman, di ba? So, Matthew 20:28, the Son of Man may not come not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. So yun eh, kabaliktaran ulit, di ba? He would have become Israel's king. So kung ako si Jesus Christ, kung yun yung naiisip ng mga tao di ba? Pwede siyang maging king. Siya yung magiging king ng Israel. Kasi ang dami niyang followers sa buong Israel. Pwede silang mag-revolt. Pero hindi naman nangyari yan, di ba? Alam na rin natin, hindi nangyari yun. So this is man's expectation. Ito yung expectation ng mga Jew during that time na kailangan maging hari si Jesus Christ. This is the King. The King of Israel, sabi nila. So, iyon yung pagsisilbihan nila. Ito yung aagaw sa kanila against the Romans. So, ano yung ginawa ng Panginoon? He came as a humble servant. So, ito yung God's expectation. So, ang laki ng pagkakaiba. Hindi mo makita yung significant ng panahon na yan. Hindi mo makikita kung even during that time na naandun ka, hindi mo makikita yung significant. Pero tayo ngayon, alam na natin eh. Alam na natin. Dahil nandun na nakasulat na sa Bible, alam na natin yung nangyari. So, ito yung isang example na bibigay ko sa inyo in serving. Kilala niyo to? Ito yung nasa news palagi. So, kasi tayo as a Christian, pag naging Kristiyano ka, it's kambal na yung yung serving. We model ourselves kay Jesus Christ, di ba? When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, it's part of us to serve God. Not just serving God during Friday. It's part of us serving God 365 days a year. May nakakakita man o wala. For me, it's yun yung believe ko na when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, so you are not just a Christian on Friday.
Christian ka na 365 days a year, and you are serving God. Not only on Friday. Every day, you are serving Him. Kung ano man yung gagawin mo or kung ano yung tingin mo na mag-glorify mo siya, you serve God. So, we as a Christian here sa Logos, we like to serve. Alam ko yun eh. Kasi, na-experience ko na talaga. Sa Logos, we like to serve. Pumupunta tayo sa mga lugar na, let's say, sa embassy. So, tumutulong tayo. We serve people. So, would it be enough na once a year gagawin natin yun isang beses? Diba? So, eto, si Cristel. So, she's been on the news for, gano'n nasa balita siya mga 1 week na. So, lagi kasi ako nag-check nung balita. Lagi siya nasa balita, matik na. So, ang story nito is, nagpakamatay siya. So, nagpakamatay siya. Ang reason is, hindi niya nabayaran yung tuition fee niya. So, nag-aaral siya sa UP. UP Manila. So, yung dream niya is about becoming a doctor. Someday. So, nakapag-aral siya, so pumasa siya ng exam. So, kasi sa UP, di ba, may bracketing system dyan. Meron kang, pag pumasok ka kasi ng UP, tawag na agad sa scholar ng bayan. So, scholar ka na. Subsidized kasi ng government. So, napunta siya doon something na sa bracket din na hindi nila kaya bayaran. Which is supposed to be dapat, wala talaga siyang tuition. So, yun yung dilemma. Walang trabaho yung tatay niya, pero gusto niya pa rin mag-aaral. So, nag-aaral pa rin siya, diretso pa rin siya. Tapos, eto nga, nung first sem, second sem, hindi niya mabayaran yung tuition fee niya. So, kasi sa UP, pag hindi ka nakapagbayad ng yung tuition fee mo, I think it costs around 3,000 pesos. So, hindi nila kayang bayaran that time. So, sa UP, kailangan mag-ano ka, live of absence ka, usulat ka, para the next semester makabalik ka pa rin sa UP. So, yun yung ginawa niya, tapos, hindi niya na kaya yung presyo, nagpakamatay siya. Di ba? So, kababalik ko lang dito noon, nung nangyari yan. Then I realized, during that time, nasa Pilipinas ako eh. So, I spent thousands of pesos. I spent 100,000 for something na minsan tinignan ko nga yung expenses ko. Sabi ko, napaka-irrelevant. Diba? You're spending 100,000 of pesos or 50,000 or 20,000 of pesos na hindi mo naman talaga kailangan. Then, merong isang tao na during that time is nangangailangan 3,000 pesos lang. So, 3,000 pesos lang. So, 3,000 pesos lang is makakapag-enroll na siya. Makakapasok na siya. So, may inspired na siya. Diba? So, parang naisip ko na, although hindi naman ako party noon, pero it's an open invitation for, nakakapagbukas ng isip na hindi lahat, or tayo, mas blessed tayo eh. So, 3,000, how much is 3,000? 35K, 30 KD? 20. 25 KD? So, what is 25 KD? Ngayon, kaya nating i-produce yun, ibigay sa kanya, di ba? Pero it's too late. She's already dead. Sometimes, sa buhay natin kasi, It's time. ang laging nakafocus is yung sarili natin. Yun yung naisip ko eh. Lagi ako nakafocus sa sarili ko. Ang hirap, pero tayo, tumutulong tayo. Tumutulong tayo, walang ano doon, tumutulong tayo. Pero minsan kailangan talaga natin maging sensitive doon sa need ng ibang tao. Amen. Sobra. Kasi parang nakonsensya ako na
I spent 100,000 more than that nung magbakasyon ako. Pero Million pa nga yun. samantalang yung isang tao na to during that times na mga problema pala siya. 3,000 lang. How I wish I knew. Sana alam ko na kailangan niya ng 3,000 nun. Bibigyan ko siya ng 5,000. May allowance pa siya. Kailangan ko po. Kailangan daw niya. Kailangan namin. Kailangan ko po. Ayaw ko po po. Pero my point is in serving God, it's not just about during Friday. Serve Amen. other people. Amen. Doon nakikita yon. Doon nakikita yung significance mo as a Christian ng ibang tao. At doon din makikita or doon din magre-reflect what Christ did for you doon sa ibang tao. So, I mean, kaya ako ginawa example to kasi it really opened my mind. I mean, I've been helping people but minsan talaga insensitive ako or hindi ko nakikita na kailangan na pala nila ng tulong. Na-ignore ko lang. So, it's not about Cristel but maybe some other people kailangan ng tulong. So, minsan yung ano natin, yung pagtulong natin is nami-visualize lang natin doon sa mga nakikita natin. Nandito lang sa surrounding natin. Hindi natin alam na meron pang mas nangangailangan ng tulong. Amen? Amen. I hope na all of us here, sana, di ba, meron tayong matulungan na isang tao or not just isang tao na someday masasabi natin na yung isang tao na to is natulungan natin na pursue yung yung dream niya. So, kaya natin yun eh. Kaya natin, alam ko, nandun sa puso natin yun. We all say na parang yung natin, di ba? Yung Valentine's, di ba? We spent how many KD doon nagpaluwal, di ba? Ng mga tao. So, yun lang eh, di ba? Yung binigay natin na yun, pwede natin itulong din sa iba. So, if we can do that, we can do it again in helping other people. So, that is serving. So, minomodel natin yung sarili natin kay Jesus Christ. He served everyone. Wala siyang pinili Si Jesus Christ, hindi siya namili. He served everyone. Mahirap, mayaman, makasalanan, lahat. As in lahat, wala siyang pinili. And as a Christian, hindi lang dapat Christian ang tutulungan natin. You cannot gain soul kung ang tinitignan mo lang is yung matutulungan mo is yung alam mo na close mo. So, sabi ni Jesus Christ, tulungan mo yung mga tao na hindi ka kayang bayaran. Dahil yung reward mo is nandun sa heaven, hindi dito. Amen. So at the day of judgment, we shall not be asked what we have read, but what we have done. So we always read the Bible, we always read articles, we always read. So it's not enough kung nagbabasa ka lang. At the end of the day, God will ask you, ano yung ginawa mo sa nalaman mo? Wala. Diba? So let's make things happen. Let's make things happen. Let's not wait for the things to happen. So kailangan baliktad tayo. Tayo yung gumagawa na mangyari to. Amen? Amen. Amen? So the last is, Jesus came to save. Alam na natin to eh. We all knew. Alam na rin natin to because all of us here are Christians. All of us here, we've been together for how many years? We all knew that Jesus came to save. So for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. In Christ Jesus our Lord. Ito yung sabi ni Paul. Diba? The wages of sin is death. We all know about this. Alam natin na kaya dumating dito si Jesus Christ is to save us.
to save us, to solve the biggest problem of humanity. And that is sin. Until now, meron pa rin tayo dun. So, 2013 years ago, kinol niya na yun eh. Conquering the heart of everyone. Yung mga na-conquer niya. And still, nandito pa rin yung sin. So, every time I sin, tuwing nagkakamali ako, tuwing nagkakasala ako, the end of the day, pag nagdasal ako, it always point me back to Jesus Christ. So, I know that ang tingin ni God sa akin is there is no good to all of us. Walang mabuti sa atin eh. So, kaya natin yung sin. We are always point to Jesus Christ as our Savior. So, we do not rely on ourselves. So, pagdating ng gabi at magdadasal ako, yun yung naisip ko. I sin, nagkamali ako, but Jesus Christ is always there. So, He would have saved them from the Romans. Yun yung expected ng mga Jew that time. Save mo kami sa Romans. Kasi sinakop nila tayo. So, gusto nilang ibalik yung paghahari ni King David. Gusto nilang gawin yun. Gusto nilang ibalik yung panahon na si King David yung hari nila at marereclaim muli nila yung Israel. Pero nangyari ba yun? Di ba hindi? Hindi naman ginawa ni Jesus Christ yun, di ba? So, ano yung ginawa ni Jesus Christ? Instead of saving them from the Romans, He saves us from sin and death. Yun yung ginawa niya. And that is God's expectation. You see the difference nung pagkakaiba nung ina-expect ng tao. Yung ina-expect ng mga Jew that time is a temporary freedom. Temporary freedom na, let's say, 10 years, 15 years, 20 years. Pero ano yung ina-expect ng Panginoon? I want to save all of you forever. Diba? Habang buhay. Yun yung nasa isip ng Panginoon. So it's God's expectation. He saves us from sin and death. Alam na natin yun eh. Alam na rin natin yun. Na Jesus Christ came to save us. Ang kailangan lang natin is to believe Jesus Christ. And we all knew that. Alam na rin natin yun. Kailangan nating maniwala kay Jesus Christ. As a Christian. We are not a Christian, then you have to believe on Jesus Christ. You have to assess your belief. Do you really rely on Jesus Christ as your Savior? But I think all of us here, we rely on Jesus Christ as our Savior. Wala nang iba. Wala nang iba. So, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So, ito yung sabi sa Acts 4:12, salvation is found in no one else. Kay Jesus Christ lang. And I'm glad that all of us here found Jesus Christ. I found Jesus Christ. I believe in Jesus Christ. And I know someday, after this life, He was there. Wine-welcome niya tayo. So let me just give you some illustration. Dalawa to actually. Dalawa tong yung ginawa ko na meron tayong laging choice. We always have a choice. Ito yung sabi ni Jesus Christ, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. See, ito yung naging benefits natin kung dumating si Jesus Christ dito. Someday, after this life, meron tayong triumphant entry sa heaven. At ang magwe-welcome sa atin doon is yung mga angels at si Jesus Christ. Do you believe in that? Yes. Naniniwala kayo, as a Christian,
Naniniwala ba kayo na when you believe on Jesus Christ as your Lord and Savior, someday, pag dadating yung panahon na yun, ang mangyayari to. I believe in that. So yun yung pinangakawakan ko lagi na though I am a sinner, though I sin every day, I know at the end of the day, at the end of my life here, pagdating doon, i-welcome mo ko. You are the, so ikaw yung magiging representative ko kay God. So all of us here, alam natin yun. Alam natin yun. And it happened 13 years ago nung dumating siya. Sinolve niya na yun eh. So meron pang isa. Ito yung isa. So ito yung isa. May magwe-welcome din sa'yo. Tuwang-tuwa din. Siyempre, tuwang-tuwa din siya. Di ba? Tuwang-tuwa din yan pag pumasok ka doon. Ano sabi ni Jesus Christ? Depart from me, you cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Mainit dyan. Di ba? May magwe-welcome din sa'yo doon sa kabila. Andun din yun. Wini-welcome ka, hinihintay ka. So the question is, what is your expectation after this life? Marami na expectation dito sa paligid natin, sa buhay natin. Pero minsan nakakalimutan natin, ano ba yung ina-expect ko pagkatapos nito? Diba? Ano yung ina-expect ko na pagka nawala na ako dito sa mundo na to? Ito ba yung gusto nyo? See, we have two expectations. After this life, we have two expectations. Dalawa lang ang i-expect natin pagkatapos nitong buhay natin dito. It's about hell with Satan or heaven with Jesus. The good thing is, we already knew how to go to heaven. Alam na natin eh. Sinabi na yun ni Jesus Christ. Binigay niya na sa atin lahat ng information. Binigay niya na ni Jesus Christ yung information na yun doon sa mga apostol niya. At isinalin nila hanggang ngayon. And we all knew the information. Yun yung tinatawag na good news. That is the good news. Yung tinatawag na good news. Ando na. So you have choices. May choices ka naman eh, di ba? It's your choice. Whether maniwala ka dun sa sinabi ni Jesus Christ or not. And it's up to you to suffer the consequence kung ano yung choice na gagawin mo. Pagkatapos ng buhay na to, there is no pretension. There is no pretending na mabait ka, na masunurin ka, or na ganito ka. It's all between you and God. It's all between you and God. Wala na yung mga pastor, wala na yung mga kasama mo dito. It's just between you and God. Wala ka ng ibang makakasama doon. And God will decide kung talagang para ka sa hell or para ka sa heaven. No, I think it's time to realign our expectation. Mga ina-expect natin sa buhay natin. Is this really the expectation of God na gusto niyang mangyari sa atin? As a Christian, ano ba yung ina-expect mo na gagawin mo para mag-glorify si Jesus Christ? So, it's just, gusto mo na lang ba na ikaw na lang na ikaw ang pinagsisilbihan, ikaw na lang na ikaw ang inuunawa, na ikaw na lang lagi ang bida? Diba? Ang hirap ng gano'n. So, it's up to you. You have all the choices, you have all the expectation. But I hope that you expect someday na pagkatapos nito, pagkatapos ng ginagawa natin na to, we expect na magkikita-kita tayo sa heaven. Amen. Amen? So, Jesus' triumphal entry into Jerusalem will remind you and me that God's will is always what is best for us. So, that's the lesson.
if you just try to understand the triumphant entry of Jesus Christ, it will just remind you and me that God's will is always what is best for us. And it happened that time. The Jews are expecting a different scenario. And God did the opposite way. And because of that, lahat ng tao sa mundong to nag-benefit doon. It's not just for the Jew, but for the whole world. So, minsan yung expectation natin, talaga, pag hindi nangyari, we feel frustrated. We are frustrated, even in the church. Meron kang expectation sa church na ganito, hindi nangyari. Sometimes, you have to analyze kung ano talaga yung will ng Panginoon, because that is what is best for us. We may not understand now, but later on, doon natin makikita. Just like what happened doon sa triumphant entry. So, conclusion. Jesus did not come to meet our expectation. Yun yung lagi natin isipin na. Jesus did not come on earth para i-meet yung mga expectation natin. So, He came in peace, conquering the hearts of everyone. And that's what He did. He came to serve. Serving His purpose according to the will of God. And we all knew that. And He came to save. Saving us from eternal condemnation. So, that's it. So, wala na. Iyon lang. Jesus did not come to meet our expectation. So, hindi siya dumating dito para gawin or sundin yung ina-expect ng mga tao sa kanya. Ito yun. He came in peace, He came to serve, and He came to save. And it's been done. What we just need is to have a faith and believe na all of these things na ginawa niya. Just always point to Jesus Christ of what He did to us. And I know someday, maybe not on this generation, someday, we will thank Him. We will thank yung mga nag-invite sa atin, yung mga nag-encourage sa atin, lahat, pastors, elders, your colleagues or church congregation, we will thank them na they pointed us to Jesus Christ. And I know someday, mangyayari yan. Amen? Amen. Amen. Let's pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. Panginoon, You all knew our hearts. You all knew all of us, Panginoon. Kilala mo po kami, yung bawat isa sa amin, Panginoon. Not only on Fridays, Panginoon. The full day of the month, the whole day of the week, Panginoon, 365 days a year, Panginoon, kilala mo po kami. You all knew kung ano po, Panginoon, yung nasa puso namin, Panginoon. May You continue to empower us, Panginoon, to guide us, Panginoon, and to always help us, Panginoon, function as a child of You, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-emulate, Panginoon, yung ginawa ni Jesus Christ, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin dito, Panginoon, ay magkaroon ng desire, Panginoon, to serve other people, Panginoon. Magkaroon ng desire, Panginoon, na ma-influence, Panginoon, yung ibang tao, Panginoon. To serve, Panginoon, na as an ambassador of Christ, Panginoon, doon sa mga hindi pa po naniniwala. Help us, Panginoon, to be a sensitive, Panginoon, a sensitive Christian, Panginoon, doon po sa mga taong nangangailangan ng tulong, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, to distinguish, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na dapat po namin tulungan. We thank You, O Lord, for all, Panginoon, the information that You provided, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na to.
And you showed us the way, Panginoon. You showed us the way to heaven, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. All we need is to follow, Panginoon, lahat po ng sinabi mo. May we continue to praise you, Panginoon, not just on Friday, Panginoon, but every day of our lives. Hanggang sa huling hininga namin, Panginoon. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.